Nagbabalik po ang frontliners. Kasama pa rin natin si Asek Girly Garcia. Of course, Asek, 2010-2011, very vibrant and full of activity ang Middle East, no, and North Africa for that matter. Ito yung tinatawag na Arab Spring, no. Anong klaseng tulong ang binigay po ninyo kay Secretary Albert nung nangyayari ito? Well, alam niyo yung Arab Spring na tinatawag, nagsimula ho yun noong January 2011. And at that time, wala pa naman ako dito, pero at that time, yung office na ito, nagpro-provide na ng yung monitoring ng nangyayari dun sa MENA region. Ang MENA ho, ang tawag doon, Middle East and North Africa region. Doon ho yung vortex ng Arab Spring. And if you will remember, that was the time si Secretary Del Rosario, kararating rin niya. Yes. He had just joined the department. And the first thing he did was to fly to Libya to oversee the repatriation of our nationals there. Marami siyang napauwi noon. 3,000 dumaan sa Egypt. Ako naman ho, mga August na ako dumating. So, at that time, more or less, patapos na yung nangyayari sa Libya. Although, pero kasagsagan naman nung, nagra-rise naman yung sa Syria. Yes. So, I remember, nagrekomenda kami noon na i-raise yung alert level 4, yung mandatory repatriation. Dahil nga, not for anything, but dahil sa seguridad ng mga Filipinos noon. Hindi na natin malalaman, masisiguro na magiging safe sila. At hanggang ngayon, as you know, we're still on alert level 4, mandatory repatriation. Pero, at nandun pa rin yung embassy natin, ini-implement ito. Ngayon, sa North Africa at sa Middle East, anong bansa po ang pinakamaraming overseas workers? Sa Middle East, ang Saudi Arabia ang pinakamarami. In fact, it is the second highest number of OFWs in the world, second only to the United States. Pagkatapos nun, ang second sa Saudi Arabia, marami din tayong kababayan sa UAE. At bilang pinuno ng itong tanggapan, ano po yung masasabi po natin na itulong para sa ating mga manggagawa dito sa region? First of all, ang primary interest namin para iprotektahan yung ating mga nationals, kami, yung nakikipag-ugnayan kami sa mga pamahalaan nitong mga bansang ito para magkaroon ng mga agreement para iprotektahan yung mga kababayan natin, yung mga lahat ng workers. Yun ho ang one. That's one way to protect them. The other one is, of course, to ensure that yung ating relasyon ho ay maganda at nakikipag-ugnayan tayo sa isa't isa para magkaroon tayo ng common interest na maprotektahan ng lahat ng mamamayan sa kanilang bansa. Naalala ko po around 2 months ago yata po na nagkaroon ng issue tungkol sa mga overseas workers na hindi kompleto ang papel. No, I think this was Egypt or Saudi Arabia, that if they did not have complete papers, they would be repatriated, or those who do not work on their papers would be repatriated. Baka yung sinasabi ho ninyo yung nagkaroon ng parang Saudization. Yes. Hindi ho yun, hindi naman sila i-repatriate. Ang ho yun, karamihan ho ng mga kababayan natin sa Saudi at that time ay pumasok para magtrabaho sa isang category. Halimbawa, magtrabaho bilang kasambahay, and then, pero pagdating doon, ang ginagawa nila para mas malaking kita, nagtatrabaho sa hotel. Oo, yan. So, nagkaroon ng opportunity para parang ang sinasabi ng
ng gobyerno sinabi namin nun sa mga kababayan natin na dapat itama nila yung kanilang kunyari, nagkaroon kasi ng window na pwede silang Yes. And parating in-extend yung window na yun. Na maaari silang maging, kunyari, kung nagtatrabaho ka naman talaga sa hotel, no? Pwede mong ayusin yung papeles mo. Kaya lang, meron kasing mga requirements ang Saudi government. There are some industries na maaring mag-hire ng foreign worker, may mga industries na hindi. So, nagkakaroon ng deadline para makaayos ng papeles. Of course, like in all cases, pagka merong tinatawag na regularization, nagkakaroon ng nagmamadali ang lahat para ma-meet yung deadline. Kaya hindi mo nagkaintindihan minsan. So, may na-monitor ba ho kayo na ilan ang hindi nag-ayos ng papel at binigyan yata ng disciplinary? Wala naman po pinauwi. As far as I know, wala naman. Ang tanggapan rin ba ho ninyo ang nagmo-monitor rin sa mga nationals natin na nasa bilanggo? Hindi ho. Meron ho tayong, tungkol sa workers, katulad ng Saudization na naibanggit ko sa inyo, meron ho tayong tanggapan ng Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Sila ho talagang nagmamonitor niya. Kami bilang Office of Middle East and African Affairs, nagpro-provide kami ng support sa kanya. Okay. We advise him, kunyari, merong mga developments na makaapektuhan yung mga ating relasyon o mga workers. Doon, kami rin ho nag- So, mas macro. Macro siya. Macro ang opisina. Siya yung, tsaka talagang focused lang siya sa migrant workers. Yung trabaho nga, yung micro. Siya, no? Kami, kunyari, sa policy that will affect migrant workers, yes. And the reality is, dito sa Middle East and Africa, dahil sa laki ng Filipino community, karamihan ng mga nangyayari doon ay talagang naapektuhan yung mga kababayan natin dahil malakas on a people-to-people level. Talagang, so that's where we work closely with the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Now, we'll go a bit specific po. Yung usapin kasi isa sa mga naging laman ng ating mga balita, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa, yung usapin tungkol sa MERS-CoV, yung Middle East Respiratory Syndrome. Maapektuhan ba talaga tayo dito? At ano yung assurance natin na ginagawa ng mga host countries yung dapat nilang gawin para ma-contain? Yung sa MERS, first of all, ang pinakamahalaga dyan, yung early detection. Yes. So, I think yung Office of Undersecretary for Migrant Workers Affairs, yung OMWA, nanawagan na sila na kailangan magpa-screening. So, para hindi na, pag sinasabihan natin yung mga kababayan natin, pag may nararamdaman kayo, pumunta na kayo agad sa nearest hospital para hindi na lumala yung inyong sakit. Sa airport ho, pag nagdatingan yung mga pasahero ngayon na galing sa Middle East, meron silang pinifila pa na form para kunyari, may mangyari, monitor din sila. Meron akong 4 Filipinos na nasa Saudi Arabia at isa sa UAE, I think. So, we are monitoring it closely. Let us pause for a break. Frontliners will be back after this.